Pakinggan muna po natin ang napakagandang awitin na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. To God be the glory. Kagalakan ko. Hallelujah. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa'yo. Sa loob po ng 5 minuto, tayo po ay muling magpapasimula ng ating programang Bread of Life. At patuloy nating purihin, luwalhati ng ating Panginoon sa pamagitan ng awiting ito. To God be the glory. Salamat sa iyong Espiritu. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon. Salamat
ay kagalakan ko. Hallelujah. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitin ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa iyong kapangyarihan. Aawitin ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa iyong kapangyarihan. Itataas aking kamay, yuyuko sa iyo. Yuyuko sa iyong kapangyarihan. Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng pasasalamat, papuri, at pagsamba. Panginoon, napakabuti mo. Di ka nga nagbabago. Salamat sa banal na Espiritu. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Ang kagalakan ko. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, karapat-dapat purihin, sambahin ang iyong banal na pangalan. Sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay po ninyo sa amin ng kalakasan, pagbibigay po ninyo sa amin ng kapayapaan, pagbibigay po ninyo sa amin ng katagumpayan. Purihin ka, aming Diyos, luwalhati ng iyong banal na pangalan. Ikaw na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ikaw na siyang may likha ng sansinukob, na siyang simula at siyang wakas. Ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat. Buong puso ka po naming sinasamba, buong puso ka po naming pinararangalan, binibigyan ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang Espiritu na pinagkaloob sa amin. Patuloy ka po naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, aawitan ka namin ng hallelujah. Oh, glorify your name. Hallelujah. Purihin, sambahin ka ng lahat ng may buhay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, lahat ng nabubuhay sa himpapawid, lahat ng nabubuhay sa ilalim ng lupa, sa sangkalupaan, saan mang dako, saan mang panig ng mundo, lahat ng may buhay, magpuri, sumamba, magbigay ng parangal at kaluwalhatian sa iyong Panginoon. Oh, glorify your holy name, O Lord. Ikaw na Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka naming pinasasalamatan. Ikaw na nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw na nagbibigay sa amin ng kagalakan. Ikaw na nagbibigay sa amin ng katatagan. Ikaw na Diyos na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Patuloy ka naming luluwalhatiin. Patuloy ka naming pupurihin. Itataas namin ang iyong banal na pangalan.
O Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Patuloy kang awitan ng hallelujah. Papuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lang, O Diyos, nakataas-taasan. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka ng lahat ng may buhay. Sambahin ka ng aming kaluluwa. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Yes, O Lord. Glorify your name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli po, isang maalab na pagbati ang aking pinaabot sa lahat ng taga-subaybay ng Bread of Life na ngayon ay muling sasaimpapawid, araw ng linggo, pitsa 28 po ng buwan ng Hunyo. Tayo'y magalak at magpuri sa Panginoon sapagkat maagang-maaga pa lang ay tayo ay binigyan ng Diyos ng kalakasan para po patuloy tayong makapagsagawa ng ating programa na ngayon po ay tinatangkilik na po sa iba't ibang lugar ng ating minamahal na bansa at tinatangkilik na rin po sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil ang atin pong tagapakinig ay international po ito at nagagalak ang puso ko po na nung ito po ay simulan ay hindi ko po akalain na tatangkilikin po ito ng marami nating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa, mga kababayan nating OFW. At marami po ang nagme-message sa akin na ang programang Bread of Life ay nagbigay po sa kanila ng iba yung encouragement, na painit, na pasigla sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, sa Diyos po ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Tayo po ay instrumento lang, tayo po ay kasangkapan lang ng Diyos para po patuloy na ihayag ang mga mensahe, ang mga kapahayagang gusto ng Diyos iparating sa lahat ng tao, hindi lang po sa iba't ibang mga church, hindi lang po sa ating mga kamanggagawa, hindi lang po sa mga mananampalatayang Kristiyano, kundi ang pangangaral na ito ay nais natin kung maaari ay maiparinig, maipaabot sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako, especially po sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na po yung mga nasa abroad na talaga pong nahihirapan silang magkaroon ng regular na pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Dahil nga po, hindi lang po dito sa Pilipinas yung kabi-kabila ang lockdown, kundi maging sa abroad po. At nababalitaan naman natin at napapanood natin sa telebisyon yung iba nating mga kababayan, mga walang trabaho at sila po ay naka-stay lang doon sa kanilang mga accommodation at nagugutom na, naghihirap na, at yung iba po ay nangangalkal na ng basura at yung iba po ay nagkakasakit na. At na malungkot na balita, marami na po ang mga namamatay na mga kababayan nating Pilipino. Sa pamagitan po ng programang Bread of Life, kung kanila po itong mapapanood o sila po ay makakapanood, ay magkakaroon po sila ng kalakasan at magkakaroon sila ng tapang na harapin ang masalimuot na sitwasyon ng buhay. At ito ay magagawa lang ng bawat isa kung makikilala nila personally ang Panginoon at personally ma-experience nila si Lord. Ako po'y naniwala na walang problema, na walang solusyon, gaano man po ito kahirap, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos, dahil sa Diyos walang imposible. Amen. To God be the glory. Mga iniibig ko mga kapatid, atin pong minsan pa ay pasadahan ang ating pagbati sa ating mga tagapakinig po sa iba't ibang lugar po ng Amerika, especially po sa California, sa San Jose, San Bruno, San Francisco, Daly City, sa Fresno, sa lugar po ng Hayward, sa lugar po ng Sacramento,
at iba't iba pang mga lugar ng California at ng Amerika. Magandang araw po, magandang hapon po dyan sa inyo. At sa iba pa po nating mga tagapakinig, dyan po sa New Zealand, sa Rotorua, sa Tauranga, sa Hamilton, sa Christchurch, at maging sa Auckland at iba pang lugar ng New Zealand, mapagpalang araw po ang pagbati ng inyong lingkod. Pagpalain po tayo ng Diyos. At ganun din po, bumati po tayo sa mga kaibigan at kapatid po natin sa iba't ibang lugar ng Japan, sa Yokohama, Kawasaki, Chiba, Ichihara, at sa iba-iba pang lugar sa Tokyo o iba pang dako ng Japan na mayroon pong mga nakasubaybay o sumusubaybay sa programa ng Bread of Life. Mapagpalang umaga sa inyo, mga mahal kong mga kaibigan at kamanggagawa, especially sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Japan. Muli po tayo magsama-sama sa programang Bread of Life at atin pong pagsaluhan ng salita ng Diyos na atin pong tatalakayin ngayong umaga. At ipagpatuloy po natin ang ating pagbati sa ating mga kapatid at kamanggagawa sa lugar po ng Korea, South Korea, dyan po sa Jeju Island, dyan po sa Seoul, dyan po sa Busan, sa iba pang mga lugar ng Korea. Yung mga nababanggit ko po, yan po kasi ang mga lugar na narating ko. Kaya po, hindi ko po mabanggit yung ibang mga lugar dyan sa Korea, saan mang lugar kayo naroon. Yung mga taga-subaybay natin sa programang Bread of Life dyan sa Korea, hindi ko mabanggit ang inyong mga lugar. Ang tandang-tanda ko lang po ay yung lugar po na mga nababanggit ko. So, salamat po at kahit po medyo matagal na po, more than 1 year na po na ako po ay nakapunta dyan at nakapag-mission sa Korea, ay nagagalak po ako na kayo po ay naging taga-subaybay na din po sa programang ito ng Bread of Life. At batiin din po natin ang ating mga mahal na kaibigan, mga kamanggagawa, kafamilya, dyan po sa lugar po ng Canada, mula po sa Vancouver at sa iba't iba pang lugar dyan sa Canada. May mga taga-subaybay po tayo dyan. Pagpalain po kayo ng Diyos at tayo'y patuloy na magsama-sama, na magsalo-salo sa salita ng Panginoon na at sa ating programang Bread of Life. At gayon din po, ipaabot natin ang ating maalab na pagbati sa ating mga kaibigan po sa iba pang mga bansa, sa Arab country po, yan po sa Middle East. Magandang araw sa inyo, mga mahal na kaibigan at kamanggagawa. At sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig po sa lugar po ng Cyprus, mayroon po tayo diyang masugid na mga taga-subaybay. At sa iba pa pong mga lugar, dyan po sa Australia, sa iba pang mga bansa, dito po sa China, sa Macau, Hong Kong, at mga karatig lugar, at sa iba pang mga lugar na naaabot ng ating programang ito. Mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At muli ang inyong kaibigan, kapatid at kamanggagawa, ang Ibanghilista ng ating Panginoon sa huling panahon, Evangelist Rodrigo Bacos, ay patuloy na nagbibigay ng encouragement sa inyo na tayo po ay magpatuloy sa Panginoon, na huwag po tayong bibitaw. Ano man ang problema, ano man ang pagsubok, ano mang negative circumstances na dumarating sa ating buhay, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Huwag tayong tumayo doon sa kasabihan na kapag ang tao nagigipit sa patalim, kumakapit. Ang dapat po nating panghawakan ay ang mga salita ng ating Panginoon na kung tayo ay nagigipit, naiipit, anumang sitwasyon sa panahon na yan, ikaw ay lumapit na mangugyapit sa paanan ng ating Panginoon, magtiwala sa Panginoon at sigurado ikaw ay kanyang tutulungan, ikaw ay kanyang dadamayan. Amen. Ang taong nagigipit, kay Kristo lumapit, kay Kristo mangugyapit, at sigurado, walang mintis, ikaw ay makatatagpo ng kanyang kalinga, ng kanyang pagpapala. Dahil ang Diyos ay Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Glory to Christ Jesus. Sa mga tagapakinig po natin, siyempre po dito po sa ating minamahal na bansang Pilipinas, simulan po natin sa Calabarzon area. Siyempre, kasama na po ang Metro Manila dyan at mga karatig lugar. So, mapagpalang umaga po, mga minamahal ko, mga kaibigan at kamanggagawa. Sa atin pong kaibigan na pari, si Father Archie Griba, isang mapagpalang araw ng linggo, mahal na kamanggagawa at kaibigan. At tunay na ito po ay tao na talagang binigyan ng Diyos ng isang puso na talaga pong
nais na abutin ang mga kapatid at kaibigan nating Katoliko. Kaya magandang araw, mahal na kaibigan, Father Archie Griba, at sa iba pang mga leaders at preacher ng Shalom. Kasama na po ang mga coordinator sa iba't ibang chapter, diyan sa Baguio, sa iba't ibang lugar dito sa Calabarzon. Magandang umaga po sa inyo at patuloy tayong magsalo-salo sa mahalagang mensahe ng ating Panginoon na ating hahanguin sa kanyang banal na salita. Tayo po ay patuloy na bumati sa atin pong mga kamanggagawa sa Jesus the Word of Salvation sa pangungunan ni Pastor Milo diyan po sa Pateros, at diyan po sa Pasig sa pangungunan ni Pastor Rapi sa Jesus the Rock of Salvation. Nandiyan din po ang anak kong pastor diyan po sa Jesus the Rock of Salvation sa lugar po ng countryside diyan po sa Pasig. At sa iba pang mga lugar diyan sa Taytay, nandiyan ang ating kaibigan Bishop Nerds. So pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po, Bishop, at sa ating kaibigan at kamanggagawa din po dito po sa Bitter Living Parañaque, si Pastor Rusty Delgado, na pastor po ng Jesus the Answer Church. Magandang umaga, Pastor, sa kanyang mga leaders at mga kasamahang manggagawa, kay Brother Danny, Sister Gaya, kay Pastora Arlene, kay Sister Ana, kay Sister Gemma, sa iba pang mga kapatiran dyan. Magandang umaga po sa inyo. At gayon din po sa atin pong mga tagapakinig dyan po sa lugar po ng Pangasinan, sa Binalonan, Sister Malu at si Bishop dyan sa Gawinit, dito po sa Manawag, Pangasinan. Pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na gamitin tayo sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo. At salamat na kayo po ay patuloy na nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, lalo na nga po sa huling panahong ito. Tayo po'y tulong-tulong na magtrabaho sa ubasan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. At gayon din po sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang lugar po ng Mindanao, mula po sa Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, gayon din po Davao del Norte, Davao del Sur, at sa mga karatig lugar sa General Santos City, diyan po sa lugar po ng Sarangani Province, sa Pulumulok, sa Church of God. Mapagpalang araw po sa inyo. At sa Sultan Kudarat, salamat po sa ating mga masugid na taga-subaybay dyan sa programang ito. Sila Pastor Okol at ang iba pang mga kasamang mga manggagawa diyan po sa Lambayong, diyan po sa President Quirino, diyan po sa iba pang mga lugar ng Sultan Kudarat. Kasama na po ang Isula, nandiyan po si Bishop Gamaw, at ganun din po sa mga nasa Cotabato City, nandiyan po ang ating kaibigan si Pastor Richard Belenson. At ganun din po ang iba pang mga karatig lugar ng Mindanao. Nandyan po si Pastor Angkoy sa lugar naman po ng Dinagat Island sa Surigao. Ganon din po sa lugar po ng Butuan City, sa Cagayan de Oro, sa iba't iba pang lugar at na naabot ng programang ito, na nakakapakinig sa programang ito sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. At siyempre po, wag natin kalimutan ang mga taga-Bisaya. Nandyan po si Sister Rowena Hike sa lugar po ng ito po ay Tunga, Leyte. At sa kanyang mga kasamahan na mga manggagawa at mga worker, salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang ito. Pagpalain kayo ng Diyos. At ganoon din po sa iba pa nating mga tagapakinig sa iba't iba pang lugar, diyan sa Samar, sa iba't iba pang lugar ng Kabisayaan, Cebu, Negros, Bohol, saan mang dako kayong lugar ng Bisaya. Magandang araw po, magandang umaga sa inyong lahat. At gayon din, batiin din po natin ang ating mga kapatid dyan po sa Masbate City. Yan po kasi, yung Masbate po ay halos boundaryhan na po yan ng lugar po ng Bisaya, at halos nandyan po malapit sa Cebu, malapit po sa Samar. At yan po ay Region 5 pa, yan pong Masbate. Batiin po natin dyan ating mahal na kamanggagawa, Pastor Ronnie Halok sa Jesus, sa All for Jesus Ministry, sa Victory Church, sa Assemblies of God, sa iba pang mga denomination, kongregasyon sa iba't ibang lugar po ng Masbate. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din po atin pong batiin ang ating mga kapatid at kamanggagawa sa lugar po ng Palawan. Magandang araw yan po sa mga kamanggagawa natin sa Zion Ministry sa pangunguna ng ating mahal na Bishop
John Bigonte, at sa lahat ng mga kapapastoran na nasakupan ng Zion Ministry, mga Christian worker, iba pang mga manggagawa at kapatiran natin dyan. Magandang umaga sa inyo, mahal na mga kaibigan at kapatiran kay Kristo. At ngayon pong umaga ay magalak tayo at patuloy na purihin, pasalamatan natin ang Diyos. Araw ngayon ng linggo at alam ko po marami sa atin ay naghahanda na para pumunta sa ating mga simbahan para sumamba at magpuri sa Panginoon, para po tayo ay patuloy na makapakinig ng mga pangaral at paalaala ng ating mga kapatid at kamanggagawang mga pastor na tatayo ngayon sa iba't ibang simbahan na kanilang pinaglilingkuran. So, mga kapatid, bagamat ngayon ay araw ng linggo, alam ko po, hindi ko po sigurado, no, pero limited pa rin po ang pwedeng umattend sa church. I think hanggang 10 person. Kung sumobra dyan, ay pwede na kayong ireklamo at pwede na kayong dakipin kasi hindi pa po talaga tayo malaya ngayon. So, bagamat binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga worship service, pero yung social distancing nandyan pa rin at napakahirap po nito sa mga malalaking grupo, malalaking iglesia na mayroong palagi ang pagtitipon sapagkat sila po ay limited lang o kunti lang ang pwedeng dumalo. So kawawa din po yung iba. Kaya nga po talagang the best ito pong atin pong live streaming na sinasagawa tuwing umaga dahil hindi po kayo mabibitin sa pagkain espiritual. Kung kayo lang po ay matyaga na magsusubaybay at makikinig, ako po'y naniniwala sa tulong ng Banal na Espiritu, sa wisdom, knowledge at power anointing ni Lord, ay patuloy pong pupunan ang inyong mga sisidlang espiritual para hindi kayo tuluyang manlupaypay sa pamagitan ng programang ito. Kayo patuloy na mapapalakas at patuloy kayong mapapainit sa pananampalataya at sa gayon, kayo ay patuloy na maihanda sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! At ngayon tayo po ay dumako sa salita ng Diyos na atin pong pagsasaluhan. Tayo po ay nagtatapos na at magtatapos na sa Book of Revelation, sa chapter 22 po tayo. At kahit po matapos na po itong Book of Revelation, at ako po ay makapagbiyahe na po bukas, pabalik po ng Bicol, ay to God be the glory po na may pagpatuloy ang ating programa dahil may mga tao na talagang ginagamit ng Diyos para po tayo ay matulungan na makapagtayo po doon ng maayos na signal. Loobin ng Diyos na kung ano pa mga kailangan ay makumpletong lahat at makapagtayo po tayo ng maayos na signal. At sa mga darating na araw, mapapanood na ninyo ang programang Bread of Life, pero hindi na po dito po sa Cavite, maaaring doon na po sa ating magiging home base sa Calaguas Island. Kaya nga po, ako po'y nagagalak kung si John de Bilabid ay pinagpahayagan ng Diyos sa panahon ng pagkaka-lockdown niya doon po sa pulo ng Patmos, ay maaaring ang Diyos ay magbibigay din po ng maraming kapahayagan sa inyong lingkod. Ang mga kapahayagan yan ay akin din namang ihahayag sa inyo doon po sa pulo ng Calaguas o tinatawag na Calaguas Island. Kung kayo po ay nasa iba't ibang mga bansa, type nyo lang po Calaguas Island, Bensons, Camarines Norte. Doon po ang ating magiging home base. At panalangin po natin na maayos po ang lahat at makapick up po ng magandang signal para tuloy-tuloy po ang ating programang ito na Bread of Life. At ngayon po, tayo po ay tumunghay na po sa salita ng ating Panginoon na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. At ito po ay patungkol sa mga babala at paalaala sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Basahin po natin Revelation chapter 22 beginning verse 6. Pwede na po nating basahin hanggang 21. Okay? Kung nandyan na po kayo ay inyong pakinggan. Kung wala po kayong Biblia, ay pakinggan po ninyo, pero kung may Biblia kayo, sundan ninyo at aking babasahin. Anumang version yan, anumang salin yan, ay atin pong sama-samang tunghayan at basahin ang salita ng ating Panginoon. Verse 6, At sinabi sa akin ng anghel, ang mga salitang ito ay totoo, maaasahan ang Panginoong Diyos na nagpapahayag sa kanyang mga propeta ang siyang nagsugo ng anghel niya upang ipakita
sa mga lingkod niya ang mga bagay na malapit nang mangyari. Sinulat po ito ay mag 2,000 years ago na. Ito malapit na daw pong mangyari. Ibig sabihin, kung noon ay sinabing malapit na mangyari, ito po ay magkaroon ng kaganapan sa ating mga kapanahunan. At sabi po dito, sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating, mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig, makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Verse 9, pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito dahil malapit na itong matupad. Ang masasama ay magpapakasama pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang mga matuwid ay magpapakamatuwid pa at ang mga banal ay magpapakabanal pa. Verse 12, sinabi ng Panginoon, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa ginawa niya. Ako ang Alpha, ang Omega, na ang ibig sabihin, una at ang huli, ang simula at ang katapusan ng lahat. Verse 14, mapalad ang naglilinis ng damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Verse 15, pero maiiwan sa labas ang masasamang tao, ang mga mangkukulam, ang mga immoral, ang mga mamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng sinungaling. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo mga bagay na ito para sa iglesia. Galing ako sa angka ni David at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Halika kayo, ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, halika kayo, lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay na wala itong bayad. Verse 18, ako si Juan na nagbigay ng babala sa lahat ng makaririnig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idadagdag ng Diyos ang kanyang parusa, ang mga salot na nakasulat dito. Verse 19, ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Verse 20 up to last verse 21, si Jesus ang nagpapatunay sa lahat na nakasulat dito at sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. Idagdag ng Panginoon ng kanyang banal na bendisyon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Saglit tayong manalangin. Mahal na Diyos, iyo pong basbasa ng bahagi ng kasulatan. At buhat po sa bahagi ng kasulatan ito, po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magdudulot ng encouragement, babala sa lahat ng aking mga tagapakinig. At tunay nga, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salitang ito, ay lalo pang mapag-ibayo ang aming kasiglahan sa aming pananampalataya at lalo pang maging masipag kami sa paglilingkod sa iyo samantalang nalalapit ka nang bumalik. Basbasan po ninyo ang iyong lingkod at kayo magsalita sa aking labi sa ikapagpapala ng lahat ng aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. Sa iyo lang pinakamataas na papuri at karangalan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen. To God be the glory. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga iniibig ko, mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life, tayo po ay nasa pinakahuling bahagi ng kasulatan sa Book of Revelations chapter 22. At kahapon ay aking tinalakay sa chapter 21 ang ilang mahalagang impormasyon, mga mahalagang mensahe patungkol po sa inihanda ng Diyos na bagong langit, bagong lupa, patungkol po sa banal na lungsod. At aking sinabi po sa inyo yung ilang mahalagang katangian na kailangan para ma-qualified ang tao, ma-qualified tayo na tumira
manirahang kasama ng Diyos sa bagong Jerusalem, sa banal na lungsod, sa bagong langit at bagong lupa. Sinabi ko nga po, dahil ang banal na lungsod ay tinawag na banal na dako, banal ang Diyos, banal ang mga nilalang doon, kaya ang lahat ng papasok doon ay mga taong banal. So kung hindi ka banal at hindi ka handang magbanal, hindi ka qualified doon. Tayo'y mga makasalanan, pero sa biyaya at habag ng Diyos, nang tayo manalig at tumanggap sa Kanya, tayo ay nilinis ng dugo ni Jesus at inari tayong banal sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Kaya tayo man ay karapat-dapat na manirahan doon. Kung tayo ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, hindi tayo tatalikod sa Diyos at tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. At matapos ko pong talakayin sa inyong mahalagang impormasyon patungkol sa mga qualification ng taong titira doon sa bagong langit, bagong lupa, sa banal na lungsod, sa bagong Jerusalem, ngayon po ay atin namang pag-uusapan sa huling chapter na ito, ng chapter 22 ng Aklat ng Pahayag, ang babala at paalaala sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So, dito po ay mahalaga po ang sinasabi na maaasahan at totoo ang mga salitang ipinahayag sa aklat na ito ng pahayag. At yung anghel ay nangusap kay Juan at sinabi niya, ipahayag mo ang mga bagay na ito, na si Jesus ay malapit nang dumating, mapapalad ang mga taong sumusunod sa sinasabi ng aklat na ito at sa mga paalaala na ipinahayag ng mga propeta at ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesus. At alam po ninyo, dahil po sa mga kapahayagan na inihayag kay Juan, kay John the Beloved, ng anghel, inihayag ng Panginoon, sa pamagitan ng mga anghel na sinugo, abay ito pong si Juan ay nagpatira pa. At sinamba niya po itong angel. Pero ano po ang sabi ng angel? Wag mo akong sambahin. Ako'y lingkod mo. Ako'y alipin din ang kataas-taasang Diyos. Ang Diyos lang ang sambahin mo. Ang sabi po dito, kung alam po ninyo mga kapatid, ito po yung malaking pagkakamali ng maraming tao ngayon. Kasi po, ito po mismong si Juan, mayroon pong mga ribulto na ginawa. At sabi nila, ito yung imahe ni Juan. At sila'y sumasamba doon. Niluluhuran nila, pinapahiran ng panyo, pinuprosesyon, ilalagyan ng bulaklak, binibihisan kung ano-anong mga ginagawa nila, patunay na iyon ay sinasamba nila. Kasi po, pag ikaw'y lumuhod, pag ikaw ay naglagay ng bulaklak, ikaw ay naglagay ng pabango, ikaw ay naglagay ng mga ilaw-ilaw, inayusan mo yan, nilagay mo sa karo, pagkatapos pinrosesyon mo, katunayang yan ay sinasamba mo. Aywan ko sa inyo kung ano ang pagkaintindi ninyo sa pagsamba. Pero alam ho ba ninyo na itong mga sinasamba ngayon ng maraming tao, nandyan po yung mga ribulto ng Immaculate Conception, si Mary po ang pinatutungkulan yan, Lourdes, ina ng laging saklolo, kung ano-ano pang mga pangalan yan, 17 pangalan yan, lahat naka-address yan kay Maria. So, sila po ay nagsasagawa ng mga paglilingkod dito. At iniisip nila na sa ganong paraan, sila ay kalulugdan ng Diyos. Pero ito po ay labag sa panuntunan ng Diyos, sapagkat bawal pong sumamba sa mga nilikha ng kamay at isip ng tao, na mga inanyuan ng mga larawan. At mayroon po yung mga sumpa na isinumpa ang Diyos, at iyan ay maging daan ng kapahamakan at pagkabulid ng tao sa impyerno. Bakit po atin pinag-usapan? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-aaral natin ngayon ay babala at paalaala bago dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ano yung babala? Ay babala dito sa maling pagsamba. Yun ang una kong bigyan din dito. Babala sa maling pagsamba. Bakit po? Ay anghel nga. Imaginin mo, anghel, mas mataas ang level sa tao. Akyat panaog sa harapan ng Panginoon. Mga messenger ni Lord. Personal na nakakausap ang Diyos. Naglilingkod sa kalangitan. Nang si Juan ay tumanggap ng mga kapahayagan, anong ginawa niya? Abay, niluhuran niya. Niluhuran. Ano yung sabi? Verse 9. Okay.
Balikan natin ang talatang 8. Revelation o Pahayag chapter 22. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako. No. Lumuhod. Lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Ito personal na pagkatao pa ni Juan, ha? Personal. Sa kalagayan niya, talagang personal niyang ginawa yung pagsamba. Kung yung anghel mismo, yung personal na pagkatao niya, nag-aakyat panaog sa langit at kausap ng Diyos at binibigyan ng mga instruksyon ng Diyos, nung pinagtangkaang sambahin ni Juan, dahil nga sa mga kapahayagang tinanggap niya, abay, sabi niya, pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagkat katulad mo rin. Alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng mga sumusunod sa nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Ayan. Kaya nga, ang laki ng pagkakamali at pagkakasala ng mga tao na sinasamba ang mga larawan. Yung ang anghel hindi nagpasamba. Si Juan sinaway. Huwag mo akong sambahin. Diyos ang sambahin mo. Yung mga nag-iidolo kay Maria, kay Pedro, kay Pablo, kay Juan, kung kani-kaninong santo. Matauhan kayo sa talatang ito. Anghel nga di pumayag na sumamba. Tapos yung mga nilalang ng Diyos, sasambahin natin. Kaya ito ay babala. Sapagkat isa sa ikakapahamak ng tao at ikakabulid sa dagat-dagatang apoy ay ang maling pagsamba. Maling pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay, balikan natin ang verse 8 ng aklat ng Revelations chapter 21, talatang 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, yung mga hindi nanindigan sa pananampalataya. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan. At sa lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga po, babala, nakatatakot ito. Kaya patuloy nating palalahanan ang ating mga relatives, mga kaibigan natin, na naguguyo pa sa hindi tamang pagsamba. Kailangan hikayatin natin sila na sila ay matutong sumamba sa tunay na Diyos sa paraang nararapat at gusto ng Panginoon. Inuulit ko po, anghel mismo hindi pumapayag na sumamba, ay bakit po ang mga ribulto ay sasambahin? At bukod pa po sa roon, ipinagbawal po talaga. Isaiah 44 po. Basahin po ninyo beginning verse 9 ng Isaiah 44. Magbasa kayo. At masusi ninyong pag-aralan ang mga bahagi ng kasulatan. Exodo 20, talatang 4. Basahin po ninyo para po matauhan po tayo. Ang kaparusahan po sa maling pagsamba, lalo na ang pagsamba sa mga nilalang, sa mga inanyuan na mga larawan at tribulto, ay mayroong malaking kaparusahan. Ang sabi po dyan, ang kanilang bahagi o kanilang kasasadlakan ay ang dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya bago po mahuli ang lahat, mapaalalahanan natin sila. Malapit nang bumalik ang Panginoon, yung mga kaanak po natin, mga kaibigan natin, at baka may ilan pa dyan sa inyo, ay ang dami pang mga inaalaga ang mga tiyanak dyan sa inyong mga kwarto. Aba, ay panahon na. Bahala ka kung gusto mo na talagang tumira sa lugar na inihanda ng Panginoon at ma-qualified ka sa muling pagbabalik ng Panginoon, bitawan mo na yan. Ibaling mo na ang tunay na pagsamba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dahil nga po, anghel mismo na mas mataas ang level sa tao, hindi nagpasamba, ay bakit sasambahin natin ang mga tao? Isa lang ang dapat sambahin, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya po, itama natin ang mali habang may panahon pa. Kaya nga ang pamagat ng ating pangangaral ngayon, babala. Ano pa po ang mga mahalagang babala sa lahat? Babala po, sapagkat ang masama daw ay patuloy na magpapakasama. Ang marumi ay patuloy na magpapakarumi. Verse 11. Ayan po.
So, sa huling panahong ito, maraming tao ang masasama na patuloy na nagpapakasama. Kahapon nanood po ako sa programa ni Mike Enriquez, yung investigador. Yan po ay pagsasadula ng tunay na kaganapan na nangyayari, isinasadula po nila dyan sa investigador. Isipin po ninyo yung ilang kalalakihan, inaya yung 2 babae, pagkatapos po pinipilit painumin nung hindi uminom, gusto pong nilang pagsamantalahan ito, ay nagtatakbo. Ang ginawa po, pinagsasaksak ng pinagsasaksak. Ang isa po ay namatay, ang isa po ay nabuhay. Nakakilabot. Anong klaseng kahayupan at kademonyuhan ang pumapasok ngayon sa mga tao? Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang masama ay lalo pang magpapakasama. At alam po ba ninyo ngayon, minsan hindi po kontento yung tao na pinapatay lang yung kanyang kapwa. Yung mga kababaihan, yung iba nire-rape, pagkatapos i-rape, inuudyukan pa sila ng demonyo. Tiyap-tiyapin. Kinatiyap-tiyap pa. Yung isang na-interview ko, dahil ako'y matagal na nagturo sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa, hindi daw niya makontrol yung sarili niya. Pagkatapos niyang pagsamantalahan yung babae, may udyok ng demonyo, kumuha siya ng bato, binagsakan dito sa ulo. Dinabasag na yung bungo, patay na yung babae. Hindi pa siya nasiyahan. Kumuha pa siya, inudyokan pa siya ng demonyo. Kumuha ng gasolina, binuhusan yung babae, at pagkatapos sinunog niya. Kita po niya. Kaya yung masama, lalo pang magiging masama. Hindi na makontento sa pagpatay, pag-rape, tapos pinatay, pagkatapos patayin, bagsakan pa ng malaking bato sa ulo, pagkatapos bagsakan, sunugin pa. Ganyan kabrutal ngayon ang mga krimen. At nakakalungkot, noon, may mga nire-rape naman, pero mga may edad na. Pero ngayon, ultimong bata. Dahil sa impluwensya ng droga at matinding udyok ng demonyo, pati bata nire-rape. At mayroon pang mas malala. Pinagsasamantalahan pa ng sariling magulang ang sarili nilang mga anak. Ganyan po kasama ang huling panahon. Kaya ang masama ay lalo pang magiging masama at magpapakasama. Dahil po, kaunting panahon na lang ang nalalabi kay Satanas. Kaya pag-iibayuhin na niya ang pasok sa mga taong walang espiritu ng Diyos. Kasi ang napapasok lang naman ng demonyo, yung walang Espiritu Santo. Kasi pag may Espiritu Santo ka, mayroon kang fighting spirit na labanan ang udyok ng masama. So yung tao na dadala ng udyok ng masama, dahil walang Espiritu ng Diyos sa kanila Kapag espiritu ng demonyo ang pumasok sa tao, ay nandiyan na yung lahat ng kademonyuhan. Kaya lalo pang magpapakasama ang mga masasama. Pero ang mabuting balita, sa kabila ng pagpapakasama ng mga masasama, ng mga taong under influence ng mga demonic spirit, mga evil spirit, yun naman pong mga matuwid ay lalo pang mamumuhay sa pagkamatuwid, at ang mga nagbabanal ay lalo pang magpapakabanal. Ayan. Kaya nga yung sinasabi ko nagsasadyos na rin lang naman tayo, ay lubos-lubusin na natin. Sapagkat ang nasusulat, kung ikaw ay sa Diyos, lalo kang magsasadyos. Kung ikaw ay nagbabanal, lalo kang magpapakabanal. Kung ikaw ay nagsisikap lumakad sa daang matuwid, ay lalo kang lalakad pa ng maingat at maayos sa daang matuwid. Kaya ikaw na taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito, alam ko, kabilang ka doon sa mga matuwid, doon sa mga inaaring banal. Kaya nag-aabang ka na ng programang ito kasi hindi magagawa ng isang taong magbabad at maglaan ng oras na makinig sa pangangaral at mag-aral ng salita ng Diyos liban na may Espiritu ng Diyos na nasa kanya.
Sapagkat ang nag-uudyok lang sa tao na patuloy na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos. Unless na ang tao ay mayroong banal na Espiritu ng Diyos na sumasa kanya, hindi niya talaga pagbababaran at hindi niya paglalaanan ng oras ang mga aral at mensahe mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang Espiritu ng demonyo, kung nasa isang tao, ikaw ay hindi niya uudyukan na maglaan ka ng oras makinig, maglaan ka ng oras na magbasa, maglaan ka ng oras na mag-pray. Hindi ganyan ang iudyok sa inang demonyo, kundi lahat ng mga makademonyong kaisipan, lahat ng mga bagay na marumi, siyang i-inject niya sa isip mo. Ang isip mo ay aagawin niya sa pamagitan ng ano? Ibabaling niya yung pansin at atensyon mo sa mga katang isip, hindi sa mga makatotohanang bagay. Kaya ngayon maraming mga tao babad na babad sa mga iba't ibang palabas sa telebisyon. O di ba ang daming naguguyo? Talagang sinusubaybayan yung palabas na Encantadia. O di ba? Eh yan, paghapon na, may Encantadia na po sa GMA. So, alam nyo ba iyang istorya na yan ay katang isip na sa darating na mga huling panahon, diyan matutuon ang isip at oras at panahon ng mga tao sa mga katang isip, ibabaling nila dyan. Alam po ba ninyo, nakapropesiya yan sa banal na kasulatan dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4. No, sabi po dito, verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral at gawa lang ng tao. Sa ibang salin po ang nakalagay, ibabaling nila ang kanilang pansin at panahon sa mga alamat at katang isip ng tao. Yung mga alamat, mga katang isip, mga ginawa ng mga magagaling na direktor, gagamitin niya ni Satanas para yung tao kuhain ang oras at panahon na maglaan ng oras sa mga katang isip, mga ginawa na mga magagaling na mga direktor, na mga teledrama at iba't iba pang mga palabas sa telebisyon para ang tao hindi magkaroon ng oras magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. Ayan. Kaya yung tao na naglalaan ng oras na makinig at magbasa, maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po talaga nila magagawa yan unless na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Kaya kung ikaw ay nauuhaw na at may mga, alam mo ninyo, pagtitingin ko po doon sa mga nagme-message po sa akin, sabi nila, Pastor, talagang ako'y blessed na blessed habang ako'y nakikinig sa iyong programa. At talagang napapainit, napapasigla ang aking pananampalataya. Abay, pag nakaka-receive po ako ng mga ganong message, lalo po naman akong nai-encourage na lalo ko pang sipagan at laging gumising ng maaga para po sa atin pong live streaming. Sapagkat alam ko po na kaya po nila ito nararamdaman dahil may Espiritu ng Diyos na nag-uudyok sa kanila na maglaan ng oras sa pakikinig ng kanyang salita na ipinangangaral ng inyong lingkod. Alam ko po na Espiritu ng Diyos ang gumagawa niyan sa inyo. Dahil pag ganitong oras, karamihan po, lalo na yung mga nanay, busy-busy sa pag-asikaso sa kusina, yung iba po naman ay ang sarap pa ng tulog. So, nagigising sila alas 9 na, alas 8 na, ay ang programa natin, alas 6 hanggang alas 7. Ay, ang hirap pong maglaan ng oras ng tao. Pero pag talagang ang Espiritu ng Diyos umuudyok sa isang tao, abay maaga pa, nag-aabang na. Kaya minsan pagbukas ko ng aking live, nakikita ko na agad, ang dami ng mga pangalang naka-abang. Sabi ko talagang mga uhaw na uhaw ang mga taong ito. Hindi nyo magagawa yan unless na Espiritu ng Diyos ang nag-uudyok sa inyo. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatang binasa natin, yung mga nagbabanal ay lalo pang magpapakabanal. Ay ano ba ang paraan ng Diyos sa
sa pagpapakabanal ng tao. O ano yung pinakamainam na paraan para tayo ay maging banal? Di ba yung pagbababad sa salita ng Diyos, sa banal na salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay banal, kapag ito'y binabada natin, lagi natin pinakinggan, lagi natin pinag-aralan, ito ay nagpapabanal kahit tayo po'y isang makasalanan. Kaya para patuloy tayong banalin at maging banal, babad ka sa banal na salita ng Diyos. Amen. So, sa pamamagitan din ng kanyang banal na espiritu na ating tinanggap, sa pamamagitan din ng dugo ni Jesus, tayo po ay napapabanal. Kaya, sabi po sa aklat na ito na ating binasa, ang mga banal ay lalo pang magpapakabanal bago dumating ang Panginoon. Bakit po? Yun nga ang qualification para tumira ka doon sa banal na lungsod na inihanda ng Panginoon sa kalangitan. Dahil yun ay banal na lugar, kailangang makarating ka sa pagiging banal. Oo, ngayon hindi pa tayo banal, pero lumalakad na tayo sa pagiging banal. At bago dumating si Kristo, ako po'y naniniwala, lahat tayo ay nakarating doon sa hangganan ng pagiging banal. At ang sabi diyan, magpapakabanal pa ang mga banal. Oh, to God be the glory. Hallelujah. Kaya maraming papasok sa langit, kasama ka na doon. By faith, i-claim mo na, kasama ako sa papasok, sa banal na lungsod, sa banal na Jerusalem, sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at lupa, kasama akong maninirahan ng mga binanal ng Diyos doon sa kalangitan. Amen. Amen. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy sa babala at paalaala sa huling panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi po sa talatang 12, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa lahat, sa bawat isa, ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ayan. Ang sabi po, mismong si Jesus na po, ang nangungusap na sinulat po ni Juan, at ang sabi niya, akong si Jesus. Ang sabi diyan, makinig kayo. Akong si Jesus ang nagbibigay sa inyo ng mensaheng ito, malapit na akong dumating. Imagine po ninyo. Balikan po natin ang pagkakasulat ng Book of Revelation doon sa pulo ng Patmos. Ito po ay nasa pagitan po ng 90 AD to 100 AD na sulat. So ang ibig pong sabihin, mag-2,000 taon na po ang nakakalipas. At nang sabihin ng Panginoon, ako'y malapit nang dumating. Kung noon ay sinabi niya, mag-2,000 taon na nakalipas, sa kasaysayan ng tao, kasi ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. Tama. At ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Kung mag-2,000 taon na ang nakakalipas, ibig sabihin, magdadalawang araw na ang lumipas sa harapan ng Diyos. Iba ang kalendaryo ng Diyos sa kalendaryo ng tao. So sinabi niya, malapit akong dumating, pandalawang araw pa lang yan. At dito sa pantatlong araw, ito yung hinaharap natin na mga taon ngayon sa Diyos, mula sa panahon ng pagkakasulat na ito ng Book of Revelation. So, 2,000 taon, o pagkatapos ng 2,000 taon, pumasok tayo sa 3,000 taon, mula nung isulat po ito. So, kung noon ay sinabi po, na ako'y malapit nang dumating, ay di yung kaganapan nito ay talagang sa kapanahunan natin. Babala po yan sa lahat. At ang sabi po, dala ko ang gantimpala. Oo, malapit na siyang dumating. Sa mga nagbabanal, sa mga nagmumuhay na matuwid, dala na ng Panginoon ang kanyang gantimpala. Siya ang Alpha at ang Omega. At ito ang kanyang paalaala. At kanyang sinasabi sa verse 14, mapalad ang mga naglilinis ng damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan. Mapalad daw po yung mga taong namumuhay sa kalinisan. Alam po ninyo yung damit na tinutukoy, damit ng kabanalan yun. Mapalad ka kung iniingatan mo yung sarili mo na ikaw namumuhay sa kabanalan. Ano po yung ibig sabihin, namumuhay sa kabanalan, sa kalinisan? Ay halimbawa, alam naman natin, ang simbolo ng damit ng kabanalan ay yung susutan ng puti. Daramtan ka ng damit ng kabanalan. At sa panahong tinanggap mo si Kristo, nanalig ka kay Kristo, at tinanggap mo ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay nasa iyo ang damit ng kabanalan ni Kristo. Amen. Kung nasa iyo ang damit ng kabanalan ni Kristo, gusto kong sabihin sa iyo, huwag kang sumuot doon sa lugar na magdudumi ka.
Saan ka nakakita ng nobya? Gayak na gayak sa pagsalubong sa kanyang nobyo at ikakasal. Abay pupunta doon sa lugar ng mga basurahan. Abay pupunta doon sa dinadaanan ng mga kalabaw. Abay pupunta doon sa ilalim ng poultry. Abay pupunta doon sa piggery. Pupunta doon sa mga lugar na marumi. Pupunta doon sa creek. Susuot sa imburnal. Abay alam mo nang madumi. Babaho ka doon, dudumi ka. Bakit dadaan ka doon? Kaya sabi dito, mapalad yung mga taong naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat sila ay papapasukin sa lungsod. Dahil ang pagpasok mo doon sa syudad ng Diyos, sa bagong Jerusalem, sa banal na lungsod, ang sabi doon, walang papapasukin doon na marumi. Kaya ingatan natin yung damit ng kabanalan natin. Ibig sabihin, kung alam mong malulublob ka sa kasalanan, ay wag mo nang puntahan. Alam mo nang diyan ay nagsiselebrate na mga handaan sa mga Diyos-Diyosan, pupunta ka. O, ay di madudumihan ka, mababahiran ka ng kasalanan. Ay alam mo nang dati kang lasinggo, pupuntahan mo yung mga kaibigan mong lasinggo, uupo ka doon, ay di, mahahawa ka nila. Alam mo nang ikaw ay dating adik sa sugal. Nagbalik loob ka sa Panginoon, naging Kristiyano ka, ay pupuntahan mo yung mga kaibigan mo, mga sugalero at sugalera, ay di maikayat ka na naman sa pagsusugal. Kung saan yung mga lugar na pwede kang maimpluwensyahan ng kasalanan, mahawa ng kasalanan, wag na ho nating puntahan. Yan po yung pag-iingat sa damit ng kabanalan. Kaya sabi niya, mapapalad ang mga taong nag-iingat ng kanilang mga damit. Ayan. Naglilinis ng kanilang mga damit sapagkat sila ay malayang makapapasok sa lungsod ng Diyos doon sa bagong Jerusalem, sa banal na syudad, at makakakain, malayang kumain sa punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Wow! The tree of life. Pero talaga itong tree of life na ito, si Jesus po ito. Na ang ibig sabihin, makakaniig natin siya. Mararanasan natin ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. At tayo po ay patuloy na dadaluyan ng kanyang kapuspusan. Subalit, ito na naman, babala na naman ito. Kasi kaya nga po, ang ating pinag-uusapang paksa, babala at paalaala sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Ito, verse 14. Mapalad ang naglilinis ng damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Verse 15. Pero, ito babala, maiiwan sa labas ang mga masasamang tao, ang mga mangkukulam, ang mga immoral, ang mga mamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Binanggit na naman yung mga sumamba-samba sa Diyos-Diyosan. Talagang hindi welcome ito doon sa New Earth and New Heaven. Itong mga idolatrous na ito, itong mga taong matitigas ang ulo, itong ayaw sumamba sa tunay na Diyos at sumasamba sa mga nilalang ng tao, at yung mga tao naman ay nilalang lang ng Diyos, sinasamba nila mga ginawa ng kamay at isip ng tao. Naku, antindi po, hindi daw po makakapasok sa syudad ng Diyos. O ay pag di ka nakapasok, saan ang punta mo? Dalawa lang ang pupuntahan. Kung hindi ka langit, impyerno ang bagsak mo. Ay ngayon, kung ayaw nyo talaga sa langit, ay ituloy ninyo yung pagsamba nyo sa Diyos-Diyosan. Ituloy ninyo yung inyong mga masasamang gawain. Huwag kayong mamuhay sa kabanalan. Ay, may choice naman ang tao eh. Kung ayaw mong magpalangit, ayaw mo kay Lord, ay di sige, ituloy mo. Mamuhay ka sa kasalanan. Pero huwag mong sabing walang nagbabala at nagpaalaala sa inyo. Dahil itong lingkod ng Diyos na ito, na nangangaral sa live streaming, kung ikaw ay nakarinig ngayon at hindi mo pinaniwalaan ito, ito'y magsisilbing batayan sa Judgment Day pagharap mo sa Panginoon. Hindi ka pwedeng mga tuwirang walang nagpaalaala sa iyo dahil ang inyong lingkod na ito'y gagamitin. Nangaral ang lingkod kong si Rodrigo sa kanyang live streaming, napakinggan mo pero hindi ka sumunod. Naging matigas ang ulo at puso mo.
Kaya wala kang ibang dapat sisihin. Pag hindi ka nakapasok sa syudad ng Diyos at napunta ka sa impyerno, sisihin mo ang sarili mo dahil hindi ka sumunod. Kaya mapalad yung mga taong sumusunod. Mga taong namuhay sa kalinisan at kabanalan. Pero sa mga taong matitigas ang ulo, sabi diyan, maiiwan sila sa labas. Hindi makakapasok. Kaya ang gusto po natin ng langit, gusto natin sa lugar ng Diyos, iayos na natin ang ating mga sarili. Lahat ng baluktot, ituwid na natin. Lahat ng masama at hindi tama, itama na natin. Mamuhay tayo sa kabanalan, katwiran, mamuhay tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos para tayo ay malayang makapasok sa banal na lungsod. At ang sabi po dito, verse 16, akong si Jesus na nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa iglesia. Galing ako sa angka ni David at ako rin ang maningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita sa banal na espiritu at sa babaeng ikakasal. Tayo po yon, yung babaeng tinutukoy. Halika kayo at lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin. Halika kayo, lumapit ang sinumang nauuhaw na gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay na ito ipagkakaloob na walang bayad. Yung tubig ng buhay na yan, si Christ po yan. Iniimbitahan niya tayo, lumapit na tayo sa Kanya para lahat ng pagkauhaw natin ay Kanyang mapunan. Marami po sa atin uhaw sa pagmamahal. Iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay, kaya uhaw sila sa pagmamahal. Ang iba po ay uhaw sa pagpapala. Puro hirap ang buhay at gustong pagpalain ng Panginoon. Lumapit ka kay Jesus. Marami sa atin po ay uhaw sa katarungan. Pinagkaitan ng katarungan, naapit tayo. Pero kung tayo ay lalapit kay Jesus, siya ang magpupuno sa lahat ng ating pagkauhaw. At kung tayo man ay naapi sa mundong ito, pagdating ng araw sa harapan ng Diyos, ang katarungang ating minimiti ay ating makakamit, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katarungan. Ano man ang kinauuhawan mo, himala, pagpapala, katarungan, uhaw ka sa kapayapaan dahil ang daming kaguluhan sa iyong buhay. Laging malungkot ang buhay mo, uhaw na uhaw ka sa kagalakan. Ang kapupunan ng lahat ng yan ay na kay Jesus lamang. Kung tayo ay lalapit na may pagpapakumbaba at magtitiwala ng lubusan sa Kanya, maranasan natin na siya ay kikilo sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo bibigyan niya ng kapuspusan at ang ating kalungkutan papalitan niya ng kagalakan. Ang ating pong kabalisahan papalitan niya ng kapayapaan. Ang ating kalungkutan ay papalitan niya ng kagalakan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang magpupuno ng lahat ng kakulangan sa atin. Unless na maranasan mo si Jesus personally sa iyong buhay, ay hindi mo mararanasan na mapunan ang lahat ng iyong pagkauhaw sa buhay. Kaibigan, kapatid kong minamahal, ito ang araw at oras na ang Diyos ay kumakatagpo pa sa buhay ng bawat tao bago mahuli ang lahat, sapagkat malapit na siyang dumating. Kapag siya ay dumating, hindi na siya sasaklulo doon sa mga tao na tumalikod o sa mga tao na ayaw sa Kanya. Kapag siya ay dumating, darating na siya para tayo ay kunin, para tayo po ay lingapin sa pagbabalik niya. Ito po ang pakatandaan natin. Siya ay magbabalik sa mga tao na patuloy at patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Bago dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon, bago mahuli ang lahat, kung hindi ka pa seryoso sa pagpapakabanal, magpakabanal ka na. Kung hindi ka pa seryoso sa pamumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos, magseryoso ka na. Pero kung ikaw talaga ay papunta doon sa impyerno, ay yung masama daw, patuloy na magpapakasama. Patuloy na lalakad sa kabaluktutan at baluktot na pamumuhay, yung talagang taong baluktot ang isip. Pero kung ikaw ay kabilang sa tinawag at pinili ng Panginoon, bago dumating ang pagbabalik ng Panginoon, naniniwala ako, lahat ng mali mo, maitatama mo. Lahat ng bagay na mahina sa iyo, mapapalakas. Lahat ng pangit, mapapaganda. Dahil ang Panginoon ang gagawa nito sa ating buhay. Kaibigan, kapatid, nais kong hikayatin ka na lumapit sa Panginoon at magpakumbaba tayong manalangin sa Kanya. Kaibigan, ang Diyos ay laging handa na tayo ay tanggapin ang panawagan ng Panginoon. Lumapit kayong mga napapagal, kayong mga nahihirapan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mag-aral kayo sa akin.
Pasanin niyo ang aking pamatok, ang sabi ni Jesus, Matthew 11:28 at the following verse. Pasanin ninyo ang aking pamatok, ang ibig sabihin, balikati natin ang kanyang ministry. Mag-aral tayo yan, patuloy tayong mag-aral. Itong ginagawa natin, araw-araw, patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Mag-aral kayo sa akin. Magsakripisyo kayo, pasanin ninyo ang aking pamatok, makibalikat kayo sa aking gawain. At ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang kapahingahang inilalaan ng Diyos ay malapit na nating makamit. Kaunting panahon na lang ang ating mga sakripisyo at paghihirap sa mundong ito. Aalis na po tayo dito at lilipat na po tayo sa langit na bayan, sa banal na syudad, sa bagong Jerusalem na inihanda ng Panginoon sa lahat ng mga magiging tagasunod niya, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, sa lahat ng nagpasakop sa Kanya. Kaya nga kaibigan, kung sa tingin mo sa iyong sarili, may mga bagay ka pang dapat na isuko sa Diyos, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating pagkukulang, mayroon kang kabalisahan, mayroon kang kinauuhawan, lumapit tayo sa Panginoon, siya ang magpupuno nito. Tayo pong lahat ay manalangin, minsan pa sa ating Panginoon, at atin pong minsan pa ay ating pakinggan ang mahalagang awiting ito, na siya pong magbubunsod sa atin para po tayo ay seryosong lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O hari ng mga hari. Tunghayan po ninyo, Panginoon, ang aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan, na ngayon po ay bukas ang puso na nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang paglapit ng iyong mga anak. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Iyo pong katagpuin ang bawat isa. Ano man ang kinauuhawan namin, Panginoon, punan mo ang aming pagkauhaw. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Saan ka man naroon, mahal kong kapatid, nakikita ka ng Panginoon. Lumapit ka ng may kapakumbabaan. Lumapit ka at aminin mo ang lahat ng iyong kahinaan at mga pagkukulang sa harapan ng Panginoon. At tunay nga na kung tayo lalapit, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo itataboy. Siya'y laging handa na tayo katagpuin at tugunin kung anumang pangangailangan mayroon tayo. Walang imposible sa Panginoon. Maging sakit karamdaman man yan, ang Diyos ay laging handang tumugon sa ating mga pangangailangan. Trust in the Lord with all your heart, kapatid. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ Jesus. O purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. O hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Buong puso ka po naming sinasamba. Buong puso po kaming nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Kalingain mo kami na iyong mga anak. Kupkupin mo kami dahil sa oras na ito, Panginoon. Napakukup po kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Oh, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Salamat sa banal na Espiritu. Sambahin ang ngalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Sumabay po kayo sa panalangin ito sa mga nais na lumapit na may kababaang loob, mag-surrender ng buhay, mga nauuhaw, punong-puno ng kaguluhan, nauuhaw sa himala, pagpapala, kalinga ng Diyos. Sige po. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkukulang kamalian sa iyo. Sa aming mga panglulupaypay, sa aming hindi pagpansin sa konbiksyon at udyok ng iyong Espiritu. Sa bawat mga nagawa naming hindi tama, Lord, patawarin mo kami, Panginoon.
Linisin mo kami sa aming mga karumihan. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Para sa muli mong pagbabalik, ma-qualified kami na makapasok sa banal na lungsod. Lord, kami po ay nagsusumamo. Anumang kalungkutan, mayroon sa amin, paltan mo ng kagalakan. Anumang kabalisahan, paltan po ninyo ng kapayapaan. Lord, ang mga kinauuhawa namin, ibsan mo, Panginoon, mga pagkauhaw sa mga pagpapala, himala. Lord, punan mo ang lahat ng ito. Maghimala ka sa amin. Katagpuin mo ang ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Lord, palakasin mo kami. Patatagin mo kami, Panginoon. Painitin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Oh, Rabasyandarabakaria. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa aming buhay. At ang aming mga sarili itinatalaga namin sa patuloy na pagsunod at paglilingkod sa iyo. Ikaw lang ang maitaas at maparangalan at maluluwalhati, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sige po, wag na po kayong sumabay sa aking panalangin. At ako po'y magpipray na po sa inyong mga kahilingan at prayer request. Hindi ko man mabanggit ang iyong prayer request, pero na-send mo sa akin sa messenger. Nakita yan ng Diyos. Panghawakan mo, kakatagpuin at tutugunin ng Diyos. Yan man ay sakit karamdaman, yan man ay problema, yan man ay prayer request para sa iyong pamilya, sa mga kaanak mo na hindi paligtas. Sige po, lumapit tayo. Tunay nga po aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Itinataas ko sa iyo ang bawat kahilingan at prayer request ng aking tagapakinig. Maring ito ay para sa mga kaibigan, kapatid, kapamilya nila na mayroong sakit at karamdaman, gusto nilang magkaroon ng kagalingan. Lord, give us some miracle healing, Panginoon. Touch everyone. Receive your healing in Jesus' name. Receive your healing in Jesus' name. At kayo din, Panginoon, sa mga problema na pinapasan ng aking mga kapatid, anumang problema ito sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa pananalapi, Lord, sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang iyong solusyon, ang iyong kasagutan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, matanggap mo ang pabor, ang biyaya, ang himala ng Diyos. At tunay nga na sa umagang ito, Lord, ipagkaloob po ninyo ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu upang ang mga nanghihina ay magsilakas at ang mga nagbabanal ay patuloy na lumakad sa daan ng kabanalan at katwiran mo, Panginoon. At kami ay makalayo sa lahat ng kasamaan ng mundong ito, Panginoon. Tiyataas ko rin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga relatives ng aking mga kaibigan, mga relatives namin, Panginoon, na naguyo sa maling pagsamba sa Diyos-Diyosan. Palayain po ninyo sila, Panginoon, at sila, Panginoon, ay matuto ng tamang pagsamba sa iisa at tunay na Diyos na buhay na siyang lumalang ng sansinukob. Lord, itama mo ang anumang mali sa buhay namin at matagpuan mo kami, Panginoon, na nabubuhay, na matuwid at kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kasagutan sa aming mga panalangin. Ikaw lang ang maitaas at mapapurihan, madakila ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. At muli, pasalamat at purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Oh, glory to Christ Jesus. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Bread of Life at patuloy nating luwalhatiin, dakilain ng ating Diyos. Bukas pong muli, mga iniibig kong mga kapatid, sa ganito din pong oras, bagamat kami po ay bibiyahin, bibiyahe bukas papunta ng Bicol, pero uunahin po natin ang programang ito bago po kami magbiyahe. So, patuloy po akong mag-iire o magdaraos ng programang ito. Hanggat may paraan, gagawa tayo ng paraan para po ito ay maipagpatuloy natin. At ipanalangin niyo po kami sa amin pong nalalapit na pagbiyahe sa araw ng bukas
Siguro po ay hapon na po kami bibiyay para sa umaga makapagprograma pa tayo. At mayroon pa po ako kasing asikasuhin. Pero ganun pa man, ay tuloy-tuloy po ang programa natin. Kahit nasa Bicol na po, basta't may signal po, tuloy po ang ating programang Bread of Life. Purihin po ang Diyos. Kung kayo napagpala, paki-send sa inyong mga relatives, sa inyong mga chat group. At kung kayo ay may YouTube, pwede nyong sundan sa Rodrigo Bacos. Ito po ang ating YouTube channel. Magandang umaga po, magandang araw po sa inyo diyan sa ibang bansa, anumang oras kayo mayroon diyan. Magandang araw po. Salamat sa inyong matyaga at masinsinang pagsubaybay sa programa ng Bread of Life. Tapos na po tayo sa Book of Revelation at may mga special topic po tayong tatalakayin sa mga susunod na pangangaral natin. Diyos mabalos sa Indugabos, mga kababayan kong mga Bicolano. Salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa programang ito. Patnubayan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon sa lahat ng ating gawain. God bless you all. Hallelujah.